rashes sa kamay hanggang sa magkalagnat. Ito ang naranasan ng 9 taong gulang na anak ni Ate Rose noong nakaraang taon. Noong una, inakala lang nila itong allergy. Pero nang lumala pa ang kondisyon ng anak, dinala na nila ito sa pagamutan. Dito, nakumpirma na ang mga rashes sa kamay ng kanyang anak, sakit na pala na hand, foot, and mouth disease. Oo, nilagnat din siya. Pero yung umpisa lang maliliit na buko lang siya. O pati sa mouth niya hanggang ngala-ngala. Maliliit lang naman na nagtutubig. Oo. Sobra ang takot at nervyos ito para sa anak, pero matapos ang 1 linggo, gumaling din daw ito. Kasi hindi makakain talaga ang bata. Tiis-tiis talaga. Oo. Pinagbabaon ko talaga yung anak ko. Pero talagang kung siyempre ang sakit dadapo at dadapo talaga. Hindi mo maiwasan. No? Ang sakit na yan, muling binabantayan ng Department of Health Cordillera. Ito'y matapos maitala ang pagtaas muli ng mga kaso sa rehiyon. Sa tala ng ehensya simula January 1 hanggang February 1, pumalo na ito sa 171 kaso. Mas mataas ito kumpara sa 101 noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Oo, medyo tumataas yung ating HFMD. Pwede kasi itong ma-contain sa ating may mga travel tayo, nag-travel tayo sa ibang area na may mga cases na mga ganito. And then yun nga, pag may mga hindi magandang nararamdaman, umuubo na lang mga ganyan. Kasi ito ay isang viral, kaya mabilis na kumalat. Mayroon ding clustering ng mga kaso sa probinsya ng Benguet, Baguio City, Ifugao at Mountain Province. Posible raw na mayroong nangyaring hawaan sa loob ng paaralan at ilang barangay. Yes, meron naman, although nagsususpect lang sila for the HFMD, and then meron naman silang suspension for the classes, and then nagkaroon sila ng disinfection sa mga room. Taon po na yung nakita nating pattern ay nagkumpul-kumpul sila sa school. So, what we're advocating now ay sana po ayusin natin yung ma-interrupt natin yung transmission dahil mas common po siya sa children. Nakipag-ugnayan din po ang DepEd sa atin. So, binigyan po natin sila ng strategies and interventions para gawin at gamitin para ma-interrupt yung transmission sa school. Sa pagsipa ng kaso, ang ilan sa mga paaralan kabilang na ang elementary school na ito sa Baguio City, nagpatupad na ng no sharing of bottle policy. Bawat estudyante, kanya-kanyang bitbit ng lalagyan ng tubig. Libre na rin ang distilled water sa loob ng classroom. Regular din ang sanitation ng mga bata gamit ang alcohol. During recess time, although hindi maiwasan natin yung mga batang nag-share ng mga food, pero yung sharing na nakabalot, pero hindi pwede yung tubig. Hinahati muna nila yung pagkain bago i-share. Kasi delikado din yun. Pag ininuman yung bata, hindi pwede. Kasi bawat classroom din naman, meron mga water jug sila. May kanya-kanyang bottle na kukunan o baso o tumbler. Kumukuha si learner ng kanyang iinumin na tubig. Ang HFMD maaaring maipasa sa pamamagitan ng mga droplets dulot ng pagbahing o pag-ubo, paghawak sa mga bagay na kontaminado ng virus, dumi ng tao. Maaari rin itong maipasa mula sa mistulang katas ng paltos ng positibo sa sakit. Paalala ng DOH na kung nakaramdam ng sintomas gaya ng lagnat, singaw, pamamaga ng lalamunan, pantal sa kamay at paa, agad na raw na magpasuri sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Jose Robert Inventor, RNG News.